At ito na nga at bumawi na ang nagsulat ng kwentong ito at medyo mahaba-haba na ang ipinasa niya sa ating kwento. Simulan na natin. Pagkatapos niyang painumin ni Doming ng tubig ang kanyang manok kung saan inilagay niya ang bato sa loob ng baso. Ganyan nga, Doming. Ang tubig na iyan na maiinom niya ang magsisilbing kabal ng kanyang balat para maging matibay siya sa labanang ito. Ayon ito sa gabay ni Doming. O siya, sige, handa na ang manok na ito. Wika naman ni Doming. Doming! Simulan na natin ang laban. Matagal ko nang hinihintay ang laban na ito. Dito natin makikita kung hanggang saan tatatag ang manok mo. Okay, simulan na natin. At doon na nga nagsimula na binitawan ng dalawang magkatunggali ang kanilang mga manok. At makikitang sabayang palo itong dalawa. Dahil sa bilis ng manok na aking alaga ay tuloy-tuloy nitong pinupog ang kalaban na halos ayaw na nitong tigilan. Gigil na gigil ang aking manok. Hindi ko rin alam kung bakit. Adyang maghahagis pa lamang ng asin ay hindi na ito nakapaghagis sa kadahilan ng tinamaan na ang kanilang manok na ikinaputol ng kabilang pakpak nito. Dahil doon ay bumagsak na ang manok ng kalaban at hindi na muling nakapalo. Dali-dali naman itong nilapitan ng sentensyador upang pagtukain ng dalawa kung lalaban pa ba ang manok ng kalaban. Ngunit sa sitwasyong ito ay wala nang nagawa ang manok ng dayuhan at idiniklarang panalo ang aking alagang manok. Doming! Napakagaling naman ang alaga mong manok. Biruin mo, sa pagkakataong ito ang pinakamabilis na labanan ng aking manok. Huwag kang mag-alala, Doming. Hindi lang yan ang makakasagupa mo. Marami pa akong alagang manok at nandito sa aking mga kasama. Sige, ilalaban ko pa ito ng pangalawang laban dahil nagsisimula pa lang rin naman tayo eh. Patikim pa lang yan. Maya-maya ay tinapik si Doming ni Robert sa kanyang likod. Doming, ang galing naman ng alaga mong manok. Paanong natalo mo yung mga dayuhang yan? Ay napakagagaling ng mga manok niyan. Eh walang nakakatalo dyan kung di ikaw pa lang. Kahit nga yung veteranong magsasabong dito sa atin eh, hindi natatalo yan. Pinsan Robert, nakachamba lang siguro yung manok ko. Kaya natalo natin yung isang manok na yan. Siguro nga, pero kakaiba. Kakaibang lumaban yung manok mo. Napahanga ako niyan ah. Maya-maya ay isinalang na uli ang manok ni Doming sa pangalawang kalaban nito. Doming, sa pagkakataong ito, tingnan natin kung hanggang saan yung manok mo dito sa aking hawak-hawak na manok. Huwag nang maraming salita, subukan na natin. At sinimulan na ngang bitawan uli ang manok ng dalawang magkatunggali. Sa pagkakataong ito ay sabayang palo ang dalawa na tila ba parehong may kabal. Parehong nagkakatamaan ng tari ang dalawa. Sa napapansin ko ay halos magkislapan ang tari ng dalawa habang nagtatamaan ito. Habang tumatagal ang labanan ay napapansin kong sabay-sabay nang nagwiwika ang limang ito na tila ba yung kanilang winiwika ay ibinabato nila sa aking manok na parang tinitigal po nila ito. Maya-maya ay nagwika ang aking gabay. Doming, kinakalas nila ang kabal ng manok natin. Tingnan mo, pinupunteriya nila ang manok natin sa kanilang mga binibitawang salita. Sinusubukan kong labanan ang limang ito. Ngunit
napapansin kong unti-unting naaalis ang balabal at kabal ng manok natin. Hanggang sa pagtuloy-tuloy nga ng salpukan ng dalawang manok sa gitna ng sabungan, ay napapansin kong nagkakaroon ng tama ang manok ko ayon ito kay Domeng. Ngunit hindi papatalo ang aking manok dahil lumalaban pa rin ito ng sabayan at alam kong may ginagawa ang aking gabay upang mapanatili ang tibay nito sa labanan. Niriribuelta ng aking gabay ang manok ng kalaban upang makalas din ang kabal nito. May tama na ang aking manok sa kanyang tiyan, kaya napapansin kong parang humihina na rin ito. Ngunit tuloy-tuloy pa rin ang palo nito hanggang sa tinamaan sa may leeg ang manok ng kalaban. At sa pagkakataong ito ay tinalaban ito ng tari. Wakwak ang parting leeg nito. Pumiyok ito ng tinamaan sa leeg. Pagbagsak sa lupa ay hindi na ito makatayo. Wika ng aking gabay. Isa laban sa 5. Dali-dali namang dinampot ng sentensyador ang mga manok at pinagtuka ito. Ngunit wala na. Talo na ang manok ng kalaban at idiniklarang panalo uli ang aking manok. Domeng! Napakagaling talaga ng iyong manok. Akalain mong tinalaban mo ang manok na ito. Huwag kang mag-alala, Domeng. Meron ka pang 3 tataluhin. Wika ito ng dayuhan. Bumulong naman ang aking gabay. Domeng, sa pagkakataong ito, pagpahingahin mo muna ang manok dahil may tama ito. Hindi na nito kakayanin ang mga susunod na laban. Hayaan mo nang lumaban ang mga dayuhan sa ibang mga manok. Kailangan muna nitong pagpahingahin at tahiin ang sugat nito sa kanyang tiyan. Dahil baka ito pa ang ikatalo nito kung ipapagpatuloy natin ang laban. Dali-dali namang kinausap ni Domeng ang mga katunggali. Hoy mama, sa pagkakataong ito, hindi ko na muna ilalaban ang manok ko. Kahit papano, nakakadalawang talo na siya sa mga manok nyo. May tama na rin ang manok ko at kailangan na itong pagpahingahin. Kailangan mo nang gamutin ang mga sugat nito. Dihado naman siguro kung ilalaban ko pa ang manok na ito sa iba nyo pang mga manok. Oh, sige Domeng. Walang problema. Pagpahingain mo muna ang manok mo. Ngunit, napahanga ako nito dahil napakatatag ng manok mo. Pagpagalingin mo muna ang kanyang sugat. Kung sakali, sa susunod na laban uli na aming pagbabalik, ay kakalabanin muli namin ang iyong manok. Lumapit naman itong si Robert kay Domeng. Domeng, napahanga ako ng manok mo. Grabe, 2 manok na ang kinalaban nito at may tama lang ito sa ilalim ng tiyan niya. Hindi Robert, nakachamba lang ito. Chamba? Hindi chamba yun Domeng. Ibang klase kung lumaban yung manok mo. At saka, yung mga kinakalaban niyang manok ay hindi basta-basta yan eh. Robert, samahan mo nga ako dun sa veteranong magsasabong dito sa atin. Ipapatahi ko lang itong sugat ng manok ko para mas mabilis na gumaling. At alam kong marunong siyang manahi ng sugat ng manok. O sige, mamaya pagkatapos ng sabungan dito, sasamahan kita sa bahay nila. Makalipas nga ang ilang oras ay dali-dali nang pumunta itong 2 kung saan ang bahay ng isa sa mga veteranong mananabong sa kanilang lugar. Mangingko! Mangingko! Oy Domeng, napaligaw kayo dito. Ano ba yung sa atin? Mangingko, ipapatahi ko sana itong manok ko. May sugat to sa ilalim ng tiyan niya. Bakit? Nagsasabong ka na rin ba? Hindi ho, Mangingko. Sumubok lang ho, Mangingko, ngayong araw na ito. Ganun ba?
Hindi ako nagsabong ngayon eh. Dahil halos maubos na yung mga manok ko ng mga dayuhan dyan sa sabungan. Oo nga ho, mangin ko eh. Balita ko nga ho na lagi kayong talo nung 5 yon. O siya sige, o pasok kayo dito sa aking bahay. Kukunin ko lang yung pantahi ng manok. O sige ho, mangin ko. Maya-maya lang ay tinahi na nga ni mangin ko ang manok. Doming, anong klaseng manok ito? Napakakunat naman ang balat nito. Hirap na hirap akong tahiin eh. Normal na manok lang ho yan, mangin ko. Galing ho yan kay Robert na inalagaan ko. Sisiw pa ho yan nung kinuha ko. Ah, ganun ba? Ngunit napakakunat. Nahihirapan yung karayom. At tila hindi nasasaktan ng manok mo. Manhid na ho siguro yan, mangin ko. Dahil sa sugat na natamo niya. Maya-maya lang ay natapos na ngang tahiin ni mangin ko ang sugat ng manok. Nagwika naman itong si Robert. Mangin ko, alam niyo ho ba na 2 manok na ang natalo niyan at doon pa sa dayuhang mananabong? Ano? Doon sa dayuhang mananabong? Ay napakagagaling ng mga manok nun at hindi basta-bastang manok. Paanong natalo mo yun, Doming? Hindi ko ho alam, mangin ko. Sinubukan ko lang hong ilaban niyang manok na yan. Sa kabutihang palado nanalo naman. Mga ilang araw ho ba yan, mangin ko, bago gumaling ang sugat niya? Mga 1 linggo bago gumaling ang sugat ng manok mo. Sige ho, mangin ko. Marami hong salamat. Kung sakaling may problema ka pa uli sa manok, dalahin mo lang dito sa bahay at ako nang bahala. Umuwi na nga itong 2 magpinsan sa kanilang bahay. Habang naglalakad ay nagkikwentuhan ito. Doming, paanong ganyan naging katatag ang manok mo? Samantalang normal na manok lang yan. Galing pa sa alaga ko yan eh. May ikikwento ako sa iyo, Robert. Sa kawayan, alam mo na, sa madalas kong pagkuha ng kawayan, ay may napansin akong umaalog sa loob ng kawayan. At pagbuklat ko ay isang bato. Yung batong iyon ang ginagamit kong agimat sa pagsabong. Kaya siguro nanalo ang manok kong ito. At hindi lang yun, Robert. May bumubulong sa tenga ko na nagsasabing siya ang gabay ko. At siya rin yung tumutulong sa akin kung ano yung mga gagawin para manalo ang manok. Ha? Bato at gabay? Hindi makapaniwala itong si Robert. Sa ngayon, Robert, hindi mo pa ito mauunawaan. Pero sa paulit-ulit na pagsabong ko, dun mo makikita na totoo ang sinasabi ko. O siya. Hindi ko man yan maunawaan sa ngayon. Ang mahalaga, panalo yung manok mo. Kailan mo ba uli lalaban yan? Siguro pagka talagang tuluyan ng gumaling ang mga sugat nitong manok ko. O sige, Doming, nandito na ako sa bahay namin. Pagpahingayin mo na muna yung manok mo. At sa mga susunod na araw, manunood uli ako ng laban yan. Patuloy na nga naglakad itong si Doming dahil unang bahay ni Robert ang kanilang dinadaanan bago ito makarating sa kanilang bahay. Pagkarating nga ni Doming sa kanilang bahay, ay agad nitong inilagay ang manok sa kanyang kulungan na kawayan. O dito ka na muna ha, magpagaling ka muna para sa mga susunod na araw ay ilalaban na uli kita. Doming, pakainin mo muna ang manok na iyan para manumbalik ang lakas niya. At kapag papainumin mo ng tubig ay isawsaw mo din ang bato sa tubig para manumbalik ang kanyang lakas. Makalipas ang 3 araw ay pumunta itong si Robert sa bahay ni Doming. Doming, baka gusto mong mag-alaga pa ng manok. Mayroon pa akong mga sisiw dun eh. Robert, okay na muna itong isa para makapag-focus ako at maalagaan ko ito ng maayos. Kahit na may tahi ito, pero madali nang gumaling ito dahil nakaka3 araw na.
O sige Pinsan Doming, ikaw ang bahala. At agad namang umalis itong si Robert. Makalipas na nga ang isang linggo ay bumulong na naman itong gabay ni Doming. Doming, mukhang magaling na ang sugat ng manok. At maaari na uli natin itong ilaban na numbalik na ang kanyang lakas. O sige sa Martes, dadayo tayo ng laban. At dumating na nga ang araw ng Martes na pinakahihintay ni Doming at ng kanyang gabay upang isabak muli ang kanilang manok. Sa hindi inaasahan ni Doming, napakarami na palang naghihintay sa kanya na kanyang mga kababayan. Doming, pwede ba akong magpusta dyan sa manok mo? Ay napakagaling na manok mo, Doming. Gustong gusto naming batalo yung dayuhan na yan. Ang tagal na niyang namimisala dito sa atin. Halos ubusin na yung mga manok dito sa atin eh. Napakagaling talaga ng manok mo, Doming. Hindi naman, nangatsamba lang to. Kayong bahala kung saan nyo gusto magpusta. Wika ng mga kababayan ni Doming. O sige, Doming, diyan kami sa iyo pupusta. Maya-maya pa ay hindi na napansin ni Doming na nandyan na pala sa likod niya ang 5 dayuhan. Doming! Handang-handa na ba yung manok mo? Dahil kami, pinaghandaan namin yan. Susubukin natin ngayon ang tibay ng manok mo. Sabay sigawan naman ng mga meron na kontra sa 5 mananabong. Puro kayo daldal. Nakahanap tuloy kayo ng katapat. Ayan ang manok ni Doming. Wika ito ng mga meron na animoy may galit sa 5 mananabong. Tama na yung daldala na yan. Kabitan nyo na ng tari ang manok nyo para masimulan na natin ang laban. Wika ito ni Doming. Pagkatapos ngang makabitan ni Doming ng tari ang kanyang manok, ay pinainom niya na ito ng tubig at inilagay niya ang bato sa loob ng baso at bumulong ang gabay ni Doming. Doming, sa pagkakataong ito, bugahan mo rin ng tubig ang buong katawan ng manok dahil mapapalaban ito ngayon. At ginawa nga ito ni Doming para sa proteksyon na rin ng kanyang manok. Galingan mo ha, maraming umaasa sa iyo. Pakikipag-usap naman ni Doming sa kanyang manok. Pumunta na nga itong si Doming sa gitna ng sabungan upang ibitaw ang kanyang alagang manok. Napansin ni Doming na hayok na ang manok ng kalaban at pulang-pula ang mata nito. Sa pagkakataong ito, talagang pinaghandaan nila ang laban. Kumbaga, hindi sila nagpakakampante. Pumwesto na nga ang 2 mananabong at maya-maya ay binitawan na ang mga manok. Sa unang salpukan ay napatalsik ang manok ni Doming sa sobrang lakas ng pagkakapalo ng manok ng kalaban. Ngunit hindi ito papatalo at dali-dali itong bumalik upang kalabanin muli ang kanyang katunggali. Habang nagsasalpukan muli ang 2 manok, ay nagre-ritual na naman itong 5 mananabong. Sinigawan ni Doming, "Hoy! Ano yung ginagawa nyo? Mukhang may kakaiba kayong ginagawa." Napatingin naman ito kay Doming upang mapahinto sa kanilang ginagawa. Habang nagsasalpukan ng 2 manok, ay hindi napansin ng 5 na bulagta na pala ang kanilang manok dahil napabayaan nila ito sa mabilisang idlap lang na kanilang paglingon kay Doming. Pinagtawa na naman ito ng mga meron na animoy kinainis ng 5 ito na parang gusto nang mag-amok ng gulo at hindi ng manok ang ilaban. Sabay sigaw naman ni Doming, "O relax lang kayo,
Manok ang dinadayo nyo dito, hindi kayo. Maya-maya pa ay dinampot na nga ng sentensyador ang manok at idiniklarang panalo ang manok ni Doming. Doming, nakakatatlo ka na sa manok nila. Ang galing mo naman, Doming. Wika ito ng mga meron. Hindi, nakakatsamba lang yung manok ko. Congrats sa inyo dahil nanalo rin kayo. Wika naman ni Doming. Napapansin ni Doming na irritable na ang limang ito. Nanimoy kahit sila ay nagtatalo-talo na parang hindi na nila alam ang gagawin kung bakit sila natatalo ng manok ni Doming. Nagwika ang gabay ni Doming. Doming, napapansin mo ba na parang kahit sila, hindi na nila alam ang gagawin? Iyan ang balik sa inyo ng lahat ng inyong mga ginagawa. 5 laban sa 1. Wika ito ang gabay ni Doming. Maya-maya pa ay lumapit muli ang pinaka-leader ng 5 ito. Doming, kino-congrats kita. Nakakatatlo ka na sa manok namin. Alam kong may mahika ka rin ginagamit dyan sa manok mo. Dahil dyan sa nasa likod mong gabay. Akala mo ba hindi ko nakikita yan? Alam ko, nakikita mo. Ngayon, nakahanap kayo ng katapat upang mapatigil ang mga mali ninyong gawain. Ginagamitan nyo ng mga kakaibang mahika upang manalo sa sabong. Ngayon, ito ang katapat nyo. Doming! Kailangan yan para manalo ang manok ko. Ngunit hanggang ngayon lang yan, Doming, ang manok mo. Matatalo rin yan. Maghintay ka lang, Doming. Wika ito ng dayuhan kay Doming. Sabay sagot naman ni Doming ng mas marami pa yung dadamo kesa sa panalo ng manok mo ngayon. Napatameme naman itong leader ng 5 dayuhan. Sabay sigawan ng mga meron. Ihanda nyo na yung iba nyo pang mga manok na ilalaban dito sa manok ko. Habang ganado pa yung manok ko, nag-iinsayo pa lang ito. Payabang na wika ni Doming. Maya-maya pa ay tinawag na uli sila Doming ng sentensyador upang ibitaw ang kanilang mga manok. Dali-dali namang pumunta si Doming sa gitna ng sabungan. Sa pagkakataong ito, hindi pa man nagsisimula ang sabong, ay nagri-ritual na ang 5 mananabong na tila ba tinitigal po na naman nila ang manok ko upang tanggalin ang proteksyon nito. Binitawan na nga ni Doming ang kanyang manok. Nagsimula nang magsalpukan ng 2. Ngunit napapansin Doming na parang nangihina ang kanyang manok. Bumulong ang gabay ni Doming. Doming, sinimulan kagad nilang ritualan ng manok mo upang manghina ito at alisan na naman ang kabal. Ngunit huwag kang magalala, Doming. Hindi ko papabayaan ang manok mo. Gagawin ko ang lahat para manalo ito. Tulad ng dati, paulit-ulit na salpukan ng 2 manok. Parehong ayaw magpatalo, parehong nagsisitaasan ang kanilang mga balahibo habang nagsasalpukan. At pareho ding nagtatalsikan ng mga balahibo nito sa pagtama ng tari sa isa't isa. Ngunit wala ni isang nasusugatan, ni kahit isang patak na dugo ay walang pumapatak sa lupa. Hanggang sa tinamaan sa may parting ulo ang manok ni Doming, na animoy kinahilo nito at ibinagsak sa lupa. Halos magpaikot-ikot na ito sa lupa dahil sa tinamong tama sa ulo. Ngunit wala itong sugat. Dali-dali itong nilapitan ng sentensyador upang pagtukain ng 2 kung lalaban pa ba ang manok ni Doming. Ngunit sa pagkakataong ito ay wala na. Bagsak na ang manok ni Doming at idiniklarang panalo ang manok ng kalaban. Nagwika ang gabay ni Doming. Doming, pagpasensyahan mo na. Hindi na kinaya ng manok. Sa lakas na binitawang salita ng 5 ito, kahit ako,
medyo natinag eh. Sumagot naman itong si Doming. Okay lang, kahit papano nakatatlo na tayo sa kanila. Hindi na masama. Nagwika ang dayuhan. Doming! Sinasabi ko sa iyo, magbantay ka na lang ng sabungan. Katulad ng dati, taga-ayos ng sabungan. Yun ang bagay sa iyo, Doming. Huwag mo nang panghasin na maging batikan sa sabungan. Wala namang naisagot itong si Doming. Ikinagalit naman ito ng mga meron dahil mukhang nagiging mayabang na ang mga dayuhang ito. Maya-maya pa ay tinawag si Doming ni Robert. Pinsan, meron akong isang manok ditong dala-dala. Gusto mo ilaban natin? Wag na pinsan, baka matalo pa yan eh. Sagot naman ni Doming. Bumulong itong gabay ni Doming. Doming! Si Robert nang nag-aalok ng manok niya. Gusto kong tapusin ang lahat ng manok ng mga kalabang iyan. Siguro ay kailangan na rin talagang magpahinga ng manok mo dahil sa mga tinamo nito at kailangan nating lumaban uli ng bago. O sige, kukunin ko ang alok ni Robert na manok. Dali-dali na nga kinuha ni Doming ang manok at pinakabitan ito ng tari. Wika naman ni Robert. Magandang manok yan, Doming. Sa tingin ko tatagal naman sa laban yan. Sige pinsan Robert, subukan natin. Pagkatapos ngang kabitan ng tari ang manok, ay dali-dali itong pinainom ni Doming ng tubig sa baso na nilagyan ng bato at binugahan uli ito ng tubig sa buong katawan. Ngunit sa pagkakataong ito, sa kanyang pagbuga ay kailangan niyang ilagay ang bato sa kanyang dila sa kanya ibubuga ang tubig. Utos ito sa kanya ng kanyang gabay. Dali-daling kinausap ni Doming ang mga kalaban. Oy, meron pa akong panglabang manok dito. Ano, laban pa ba kayo? O sige, pagbibigyan ka uli namin. Simulan na natin dahil may tari na ito at handang-handa ng lumaban. Wika ni Doming. Walang ano-ano'y pumunta na nga itong dalawa sa gitna ng sabungan at muling nagsigawan ang mga merong manonood. Nagkakaisa ito at sinisigaw ang pangalan ni Doming na ikinaiirita naman ng mga dayuhan. Sa pagkakataong ito ay bumawi naman ang gabay ni Doming. Hindi pa man nagsisimula ang sabong ay nagmamantra na ito at kinukontra na ang mga ginagawa ng mga dayuhan. Kung baga, magsisimula pa lang sila ng ritual, yung gabay ni Doming ay patapos na. Pagbitaw ng manok sa gitna ng sabungan, ay dali-dali namang sinalpok ng manok ni Doming ang kalaban na ikinabulagta nito upang hindi na makatayo. Hanggang sa nagwikang sentensyador na panalo ang manok ni Doming. Galaiting-galaiti naman ang 5 mananabong na tila ba sa tingin nila ay dinaya sila at nagwika ang leader nito na, Doming! Mukhang dinadaya mo kami. Sumagot naman itong si Doming na, anong dinadaya? Nakita nyo kung paano naglaban yung 2 manok? Nasaan yung dayaan dyan? Pagalit na rin nasagot ni Doming dahil below the belt na ang binitawan nitong salita. Sabay sigawan naman ng mga tao. Nagalit na rin sa 5 mananabong. Hanggang sa binato na ang 5 ng mga meron dahil sa galit nito. Siguro dahil na rin sa inis nila sa 5 mananabong na ito. Sa pagkakataong ito, nagkaroon sila ng kakampi pagdating sa sabungan at nagkaroon sila ng katapat kaya lumakas ang loob ng mga kababayan ni Doming. Sa galit ng 5 ay gumanti rin ito ng bato at pinagbabato ang mga meron na sobrang ikinagalit ng mga meron hanggang sa pumasok na ito sa gitna ng sabungan at hinabol sila ng taga. Dali-dali namang nagkaripas ng takbo ang mga mananabong upang makatakas sa galit ng mga meron. Maswerte sila
at hindi sila inabutan ng mga meron. Dahil kung hindi lang mga manok nila ang matutodas, pati sila. Sa pagmamadali naman ng mga mananabong na ito, ay naiwanan na nila ang kanilang mga alagang manok na ikinatuwa naman ng mga meron at pinagkukuha nila ito. Lumapit ang mga meron kay Doming. Doming, ikaw lang yung nakatalo sa 5 yon. Ang yayabang ng 5 yon. Akala mo kung sino? Mga dayuhan lang naman. Tayo tong mga taga rito. Tapos kung makapagsalita sila, akala mo kung sino nang hari sa sabungan. Wika naman ng mga manunood ni Doming. Hayaan nyo na. Sa tingin ko hindi na babalik yung mga yan. Naturuan na ng leksyon eh. Makalipas ang ilang buwan, ay wala na nga nagpaparamdam na 5 mananabong na dayuhan. Na tila ba natakot na itong bumalik doon. Dahil siguro nakahanap na sila ng katapat o dahil natakot na rin sila sa mga kababayan ni Doming. Sa pagkakataong ito ay hindi na muling nagsabong itong si Doming dahil pinagbawalan na rin siya ng kanyang asawa dahil sa nabalitaan nitong napaaway lang ito sa sabungan at ang alaga niyang bato at ang kanyang gabay ay nanatili sa kanya. Ngunit hindi na ito ginagamit sa sabong sa kanyang pang-araw-araw na buhay na lamang. Lalo na sa pagkuha ng kawayan. Kahit na malakas ang tubig sa ilog ay tuloy-tuloy pa rin ang paghahanap buhay ni Doming dahil nga sa angking kakayanan ng kanyang alagang bato at ng kanyang gabay. At ito naman ang pinagpapasalamat ni Doming na nakakatulong sa kanya sa kanyang paghahanap buhay. Hanggang dito na lang po nagtatapos ang ating kwento. Kung nabitin man kayo, pati ako nabitin din sa kwentong ito. Wala tayong magagawa dahil hanggang doon lang ang naibigay sa ating kwento ng manunulat. Hanggang sa mga susunod na paglalathala ng kwento dito sa Ang Hiwaga.